Nod International, God bless you. Daming commercial bago makapag-start. Okay, let's start. Sa loob ng ating pong 4 weeks, sa biyaya ng Diyos ay dumaan po tayo sa cleansing, paglilinis. Na ano? Living sacrifice. Dumaan tayo sa kung ano nga ba ang patungkol sa worship. At dumaan tayo last week sa pagsusuko ng ating Isaac. Bakit? Because naniniwala tayo na ngayong December, ito yung time ng pagpo-pour out ng Panginoon. Amen? Kaya sinettled, inayos, tinama ng Diyos ang puso natin because this December, may matinding gagawin ng Panginoon. Kaya po ngayong buwan na ito, tatawagin po natin ito sa series na Buhos. Sabi mo na sa iyo nasa kaliwat kanan, buhos na. Para mga nasa construction, buhos na. Ito yung month na kung saan si Lord ay merong ibubuhos na matindi sa iyong buhay. Amen? At ngayong linggong ito, we will talk about buhos na pag-ibig. John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe. Ito na maybe ang isa sa pinaka-memorized verse ng lahat. Common verse nga kung tawagin. Yung patungkol sa John 3:16. Ngayon, titingnan natin ang lalim na yan. Today, we will talk about the story of grace. Yan. Hindi ho yung member nating si Grace, ang kwento ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Ipapaunawa sa atin ng Diyos yung matinding biyaya. Ano nga ba mga mahalagang pangyayari sa buhay natin na dapat alam natin, na dapat tumatak sa buhay natin? Number 1, this is the story of grace. Number 1, winasak tayo ng kasalanan. Sin destroy us more than we know. Hindi ito simpleng bagay ang patungkol sa kasalanan. Kung ating pong titingnan sa history, let's go back. When God created us, Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, ang design sa atin ay hindi pang-alipin. Ang design talaga sa atin ng Panginoon ay tayo ang mag-take over. Tayo ang pinagkatiwalaan. Ang design sa atin ng Panginoon, tayo ay anak, tayo ay kasama, tayo ay kaibigan. At ramdam na ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang design. Why? Kasi merong relationship, merong access at merong joy sa kanyang presence. If we will read Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, merong relationship ang Diyos at ang tao. At nung dinala ni Father God, si Adan at si Eva sa garden, lahat ay pwede niyong kainin except lang sa doon sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Then heto na, yung masayang relationship na meron tayo sa Diyos at ang tao, nung dumating ang Genesis chapter 3, dumating na ang manlilinlang or dumating na ang ahas, or we called it si Satan. Kinwestiyon niya si Eva, totoo ba? Hanggat sa madalit sabi, nadala na si Eva at si Adan. Sila po ay pumasok na sa pagkakasala. At yung simple nilang pag-disobey ay hindi simpleng bagay yon. Bakit? Ito po ang nangyari sa Roma chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, that is Adam. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So ibig sabihin, nung una, tayo ay nakadesign na tayo ay connected sa Diyos, meron tayong unlimited access sa Panginoon. Nang dahil sa disobedience, nang dahil sa pagsuway ni Eva at ni Adan, tayo po ay na-separate sa Diyos. At sabi ko po sa inyo, hindi lang sila namatay physical, namatay sila spiritual. At lahat ng tao po ay nadamay hanggang sa kailang mga susunod na generation. At hindi po ito simpleng bagay. Dahil sa kailang pagsuway na yon, nawalan tayo ng access kay Father God.
Pumasok na ang death, pumasok na ang fear, pumasok na ang shame. Yung relationship na dapat ay masaya ay napalitan na ng guilt. Nagkaroon na ng wall between man and God. Kaya yung consequences na yon napakahirap. Yung kasalanan na yon ay napakahirap. Bakit? Yun ay separation sa presence ng Diyos. Sa Old Testament, sobrang hirap lumapit sa presence ng Diyos. Sobrang delikado. Tingnan po muna natin ang context. May papakita po ako sa inyong picture. Ang tawag po sa picture na nakita nyo ay yung tinatawag nilang tabernacle. Mababasa nyo po yan sa book ng Exodus, Leviticus. Ang tabernacle ay ang place kung saan naninirahan ang presence ng Diyos. At alam nyo po ba, kung nasaan lang ang tabernacle, nandoon lang ang presence ng Diyos. Ang ibig sabihin, sobrang limited ng presence. Dapat naman, ang Diyos, kung nasaan man tayo, nandoon presence. But because of sin, sobrang limited ng presence. In the Old Testament, nandyan lamang ang presence. At ito pa matindi, hindi lahat pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos. Kailangan ng purification, kailangan ng animal sacrifice. Alam niyo po ba, pag pumasok ka sa tabernacle nang hindi ka deserving, mamamatay ka. Ganon katindi ang presensya ng Panginoon. Ganon katindi ang kabanalan ng Panginoon. At ito yon, once a year lang, pwedeng pumasok sa tabernacle. At kailangan, pag ikaw ay papasok dyan, ikaw yung tinatawag nilang high priest. Imagine kung gaano ka-limited, kung gaano ka-deadly, kung gaano ka-holy ang presence ng Panginoon. Yung mga high priest, sila po'y papasok dyan, meron po silang kadena sa kanilang paa. At meron po yung bell. Bakit? Habang sila'y naglalakad, natunog ang bell. Pag hindi na tumunog yung bell, ang ibig sabihin nun, yung pumasok na high priest, hindi deserving. May kasalanan. Kaya, mamamatay. Ganon katindi ang presence, lalo na pag pumasok na siya, the Holy of Holies, or the most holy place. Naglalakad, merong kadena at merong bell. Pag tumigil na yung tunog ng bell, ang ibig sabihin, wala na. Ang pinapasok nyo ay hindi deserving. Kaya patay. Ganon ang presence ng Diyos. Sobrang banal. Kapag hindi deserving, boom. Anong isa sa pinaka-best example? Levitico chapter 10 verse 1 to 3. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nahab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit, gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito iyong inuutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Verse 3, sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan na sinasabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sino man lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao, hindi nakaimik si Aaron. Ganon katindi ang presence. Yung dalawang magkapatid, sinubukan, sila ang pumasok sa tabernacle, sinubukan puntahan ang presensya ng Diyos, yung diladala nila ay hindi deserving, yung apoy na yon, yun din ang tumupok sa kanila. Kaya si Aaron walang nagawa. Sabi ni Moises, sabi na sa inyo, ganun ka-holy, ganun katindi ang presensya ng Diyos. Kaya ang mga tao ay nanatiling outsider sa presence ni Lord. Pumasok na ang death, separation, and cycle paikot-ikot. At alam niyo po ba, walang permanent solution ng tao. Walang maka-perfect. Walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sapat ang ginagawa ng tao para sila'y maligtas. Hindi sapat ang ritual, hindi sapat ang sacrifice, hindi sapat ang goodness. Ang nangyari, naging routine na lang nila yon yearly. Mga Hebreo chapter 10 verse 11, bawat pari naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit, ang mga iyon ay hindi naman nakapawi
ng kasalanan. Imagine that, in the Old Testament, kapag ikaw ay nagkasala, kailangan mong pumunta at magdala ka ng hayop na walang kapintasan. At yung dugo ng hayop na yon, yun na nagsisimbolize na ano? Panakip butas sa iyong kasalanan. Example, itong iyong kasalanan, yung dugo na inoper mo, na doon galing sa hayop na walang kapintasan, yun daw ang ipang-cover. Sa madalit sabi, hindi yun solusyon, panakip butas. Kaya nag-o-offer sila ng dugo. Bakit po dugo? Because ang blood ay nagsisimbolize ng life. Kaya ang tao ay na-stuck sa ganong cycle. Nagkasala, tapos pupunta, magsasacrifice, marireceive ang forgiveness. Ganon uli ang gagawin. Magkakasala, then sacrifice, then forgiveness uli. Nung wala ang Panginoong Yesus, ang kasalanan ay hindi simpleng bagay. Kapalit nito, dugo at buhay. I tell you, hindi lamang tayo pinasama ng kasalanan kung hindi pinatay din tayo ng kasalanan. Pinatay tayo ng sin, ng guilt, ng shame, condemnation, and separation. At ano lang ang best effort na pwedeng gawin ng tao? Good works, offering, obedience. At ano ang bad news? Lahat ng yon ay hindi sapat. Parang ganito, meron tayong kaso. Nasampahan na tayo ng kaso. At tayo lahat, ang judgment na sa atin na ito, spiritual death sentence. Wala na, napatunayan na. Hindi mo na maipapanalo ang kaso, hindi na kaya ng iyong good works, hindi na kaya ng iyong offering, hindi na kaya ng iyong obedience. Talo na. Guilty na ang tao. Kaya ang tingin na sa atin, tayo ay hopeless, helpless, and disconnected. Yun na lamang ang cycle ng buhay ng tao. At dito, tumakbo ang kwento ng biyaya. And we will talk about number 2. Pero dumating si Jesus. Winasak tayo ng kasalanan, pero dumating ang Panginoong Yesus. Yung hindi kayang gawin ng tao, ang Panginoong Yesus ang gumawa. Ang Panginoong Yesus ang tumapos na paulit-ulit ng cycle. Grabe ang turning point. Grabe ang plot twist. Grabe ang pangingialam ng langit. Ito na ang pinakamainay na sigaw ng pag-ibig na hindi pa nararanasan ng humanity. Let's read this powerful verse. Si Jesus ang naging sagot sa kasalanang hindi natin nabayaran. Hebrews chapter 10, verse 5 to 10. Napakaganda ng verse na ito. Verse 5 and 6, dahil dyan na si Kristo ay naparito sa daigdig. Ito na ang Panginoong Yesus. Sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusunog, ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Sabi ni Jesus, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Verse 10, verse 7, kaya't sinabi ko, sabi ng Panginoong Yesus, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulutan tungkol sa akin. Parang ginagawa, sabi ng Panginoong Yesus, Father God, or tayo na, anak, itabi mo, ako na. Imagine that. Hindi na deserving or hindi na umabot ang ating mga offering, ang ating pagsunod. Kaya't ang Panginoong Yesus na ang pumalit sa ating pwesto. Grabe itong verse 8. Sinabi muna niya, hindi mo ninais kinulugdan ng mga alay o mga handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Verse 9. Grabe ito. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sabi ni Father God, hindi mo na gusto yung mga hinahandog eh. Kaya't sinabi ng Panginoon Jesus, ako na narito, susundin ko na ang iyong will.
Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog. Alin yon? Yung mga hinahandog nating walang sense, na hindi naman nagbubura ng ating kasalanan, mga panakipbutas lang, at pinalitan ng handog ni Kristo. Yung ating mga rituals, kautosan, cycle na panakipbutas, inalis yun. Sino ang pumalit na handog? Ang Panginoong Hesus, the perfect Lamb, yung walang bahid na kasalanan, siya ang pumalit sa ating mga handog. At ano ang nangyari on the verse 10? Look at this, powerful verse. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, grabe, dumating ang Panginoong Hesus, He obeyed the will of the Father. Grabe. Tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsan ng paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Imagine that word, at iyon ay sapat na. Nang dahil sa Panginoong Hesus, tayo'y ginawang banal. Imagine, yung ating kasalanan, yung ating corruptible body, sinful nature, na hindi umabot sa kalooban ng Panginoon. Na yung ating mga kasalanan ay yung dugo ng mga hayop ay panakibutas lang. Heto na, ang Panginoong Hesus na ang gumawa. At hindi lamang basta tayo pinatawad ng Panginoon, pinabanal pa rin tayo ng Diyos. Isang beses lang namatay ang Panginoong Hesus at perfect na yon. One sacrifice, permanent solution. Church, I tell you, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Sinong kasama doon? Sa sinasabi ng Panginoon na alang-alang sa atin, siya'y itinuri na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lamang pumunta dito para tayo patawarin. Dahil si Father God, He is the Holy God, and also He is just. Ibig sabihin, patas siya. Meron kang kasalanan, kailangan mong bayaran ang kasalanan. Dahil kung ipapawalang sala na lamang tayo ng basta-basta ng walang kabayaran, then si Lord ay hindi tapat sa kanyang salita. At mapapatunayan na hindi siya just. Kaya kailangang merong magbayad ng kasalanan. At sino ang nagbayad? Ang Panginoong Hesus. Kaya ito matindi eh. Hindi ka lamang pinatawad ng Panginoon, siya ang pumalit sa pwesto mo. Siya ang pumalit dun sa sacrifice na paulit-ulit mong ginagawa. Tama na ang pag-aalay, panakip lang yan, heto ang tunay. Nang dahil sa Panginoong Hesus, inalis niya ang wall. Nang dahil sa Panginoong Hesus, hindi mo na kailangan maging high priest para makalapit sa presence. Bakit? Si Jesus na ang iyong high priest. Siya na ang sacrifice. Siya na ang access. Kaya ikaw ngayon ay pwedeng lumapit sa Panginoon through Him. Ang Panginoong Hesus ang tinarato na makasalanan para tayo ang gawing banal. Siyang humarang ng guilt para tayo ang magkaroon ng access. Siya ang nakaramdam ng consequences ng sin. Siya ang nakaramdam ng walang presence. Para ano? Para ikaw at ako'y makapasok sa presence. Kaya uulitin ko sa iyo, hindi lang ito simpleng, anak, pinatawad na kita. Kung hindi, ang Diyos ang pumalit sa pwesto mo. Yung kasalanan, yung paghihirap, yung pagdurusa, nang dahil sa kasalanan na mararanasan mo, ang Panginoong Hesus ang sumalo. Kaya ikaw ngayon ay meron ng unlimited presence. Pastor, ano gagawin natin? John 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang susi? Ginawa na lahat ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang gawin ay sumampalataya. Manampalataya ka sa Panginoon na siya ang iyong hari, siya ang iyong tagapagligtas. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Alam nyo ga, every time na tayo haharap sa Diyos, in the book of Isaiah, hindi niya tayo makita, hindi niya tayo marinig, hindi niya tayo maabot dahil sa ating kasalanan.
Ngayon, ikaw na sumampalataya sa Panginoong Yesus, every time na tinitingnan ka ni Father God, alam mo si Jesus nakaharang. Huwag yun ang tingnan mo. Ako, Father God. Ang Panginoong Yesus, yung righteousness ng Panginoong Yesus, ang nagre-reflect sa langit. Kaya ngayon nakikita ka ng Panginoon. Kaya ngayon nakikita ka ni Father God. Bakit? Dahil merong Panginoong Yesus na nakaharang sa iyo at sinasabi, anak ko ito, sumampalataya ito sa akin. Kaya kahit paanong bahid ng kasalanan, kayang linisin. Anong ibig sabihin noon na tayo nakikita na ni Father God sa pamamagitan ng Panginoon? Mga Hebreo chapter 10 verse 19. Kaya nga mga kapatid, ganda ng verse, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Yung presence na nawala dahil sa Panginoong Yesus, ngayon tayo'y malaya nang makakapasok. Kaya pala, every time, anywhere, anytime, kahit saan ka pumunta, nararamdaman mo ang Lord. Bakit? Meron kang Jesus eh. Hindi na kailangan ng tabernacle, hindi na kailangan once a year, hindi na kailangan holy of all holy ang pwedeng pumasok, hindi na kailangan ng high priest. Anytime, meron kang access sa presence. Why? Dahil sa kabanal-banalang dugo ng Panginoong Jesus. O pastor, tinanggap ko na ang dugo ng Panginoong Jesus na maglinis sa aking kasalanan. Number 3, binigyan niya tayo ng buhay na masagana. Dito papasok ang tinatawag nating, bakit ka makakaranas ng buhos? Sabihin mo sa'yo nasa liwat kanan, buhos na. Parang yung mga forma na yan, yung mga sa construction, buhos na. John chapter 10 verse 10, the thief purpose is to steal and kill and destroy. Sabi ng Panginoong Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Si Satanas ay magnanakaw, pumarito siya para magnakaw, pumatay at manira. Yan lang ang gustong gawin sa iyo ni Satan. Pumatay, manira, magwasak. Si Satan ay meron siyang power sa iyo kung wala ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Pero pag nandyan na ang Panginoong Yesus, wala na. Tapos na ang laban. Tapos na ang laban. At si Satan, ito ang kanyang ginagawa ngayon. Hindi hahayaan ni Satan na, okay, sige, nakilala mo si Lord. Pero, huwag kang lalapit masyado kay Lord, ha? Bakit? Dahil gagawa ng paraan si Satanas na makita mo lamang ang kaluwalhatian ng Diyos, pero hindi mo maranasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Magkaiba ang nakita sa naranasan. Pwedeng hindi ka niya napipigilan. Sige, napunta ka na sa church. Hindi na kita kayang pigilan. Sadyang yan na, matindi ang intercession ng iyong A-group leader. Matindi ang pangungulit ng iyong A-group leader. Hindi na kita kayang pigilan pumunta sa simbahan. Pero kaya ko pang pigilan na maranasan mo ang buhos na presensya. Through what? Pwede ngayong taong ito ay meron kang sinanagawa na matindi mong naranasan ng condemnation. Andyan ang shame, andyan ang guilt. Kaya minsan walang may pagpo-pour out kasi until now, ikaw ay meron pa ring hold ng kasalanan. Napaniwala ka ng kaaway na hindi ka na magbabago. Kaya minsan, kahit forgiven ka na, nakakaranas ka pa rin ng mga consequences. Nandyan pa rin, pastor, ang guilt. Nandyan pa rin, pastor, ang shame. Nandyan pa rin ang mga past mistake ko, ang mga insecurity. Nandyan pa rin lahat. Bakit? Si Satan ay itatry niya na paikutin ka sa cycle ng condemnation, deception, and sin para hindi mo maramdaman ang pagpupur out ng Diyos. Nag-church ka, nasa loob ka ng simbahan, pero hindi mo 100% maramdaman si Lord. Bakit? Feeling mo hindi ka deserving. Pero ang Panginoong Yesus, naparito upang bigyan ka ng rich and satisfying life. Babasahin ko sa iyo ang verse na ito.
Mga Hebreo chapter 10 verse 17 to 18, pagkatapos ay sinabi pa niya, sabi ng Panginoong Yesus, kalilimutan ko na ang kailang mga kasalanan at kasamaan. Kapag ikaw ay lumalapit sa Panginoong Yesus, automatic, at ikaw ay nagre-repent, nililinis ka ng Panginoong Yesus. Verse 18, sapagkat pinatawad na ang kasalanan, hindi na kailangan maghandog dahil sa kasalanan. Uulitin ko, ang Panginoong Yesus, ang perpektong handog. Ang kwento ng biyaya or the story of grace ay hindi lang dito matatapos sa pinatawad ka sa iyong kasalanan. Kung hindi pinatawad ka para ikaw ay tumanggap. Kaya kung meron mang guilt, kung meron pa ring shame ng nakaraan, para sa iyo ang verse na ito. Hebrew chapter 4 verse 16, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Gaano po ka-powerful ang verse na yan? Ibang-iba yan sa sinasabi sa Old Testament eh. Sa Old Testament, may takot sa presensya. High priest lang ang pwedeng lumapit. Once a year lang, kapag hindi ka pa deserving, mamamatay ka. Kaya ang pakiramdam ng mga tao, mayroong fear, malayo, they are unworthy. Hindi makalapit dahil takot. Pero nung sinabi ng Book of Hebrew, let us come boldly. Sa Greek, ang ibig sabihin po niya ay paresya. Anong ibig sabihin? Pagpupunta ka sa Diyos, let us come boldly. It means, alam mo sa sarili mo, you have a freedom to speak. You have confidence, without fear, with full assurance, open, honest, walang tinatago. Pag sinabi pala diyang, let us come boldly, ang sinasabi ng Panginoon, hindi ito patungkol sa servant fear, kung hindi ito'y patungkol sa children and father relationship. Lalapit ka sa Panginoon na alam mo sa iyong sarili na ikaw ay mahal ng Diyos. Hindi mo dati kailangan may checklist. Sino ang high priest? Kailangan mo mag-prepare once. Kailangan mo mag-prepare ng 1 taon. Kailangan ganito ka. Kailangan ganito ang iyong gawin. Ganon dati ang preparation. Ngayon, pumunta ka kahit sino ka. Tanggap ka sa presensya ng Diyos. Come boldly. Ngayon, makakalapit ka ng may confidence. Makakalapit ka ng pwede kang magtiwala. Makakalapit ka sa Panginoon na merong expectation, merong assurance na alam mo, na alam ni Lord, lahat-lahat sa iyo. Lalapit ka sa Panginoon, hindi ka nagtatago ng iyong struggle, ng iyong temptation, ng iyong wounds, ng iyong failure. Lalapit ka sa Panginoon na alam mo, Lord, kita mo ko, hayag lahat sa iyo. Hindi ka matatakot na na ang Diyos ay magagalit sa iyo kung hindi kay pinapalapit ng Diyos. Bilang isang anak. Anong sinabi doon? Throne, to the throne. Dati ang pag sinabing trono ng Panginoon, sa Old Testament, that is justice, that is anger. Ngayon, iba na. To the throne of our gracious God. Ibig sabihin, paglalapit ka sa Panginoon, or kaya pala tayo pinapalapit sa Panginoon, dahil merong assurance, ang matatanggap mo'y mercy, hindi judgment. Ang matatanggap mo sa tuwing ikay lalapit sa Panginoon ay awat habag. Ang matatanggap mo sa tuwing ikay lalapit sa Panginoon ay pagpapatawad, pag-angat, paggaling, pag-recover. Hindi ka lang tatamaan ng galit, hindi ka isisigawan ng Diyos, hindi ka tataboy ng Diyos. Napaka-clear ng Bible, to the throne of our gracious God. There, we will receive His mercy. May assurance na kapag ikay lumapit sa Diyos, ang matatanggap mo'y awa. Ang matatanggap mo'y habag. At grabe ito. And we will find grace to help us
when we need it most. Sino dito naniniwala sa trono may biyaya? Sa presensya, hindi na ito swertihan. Pasok sa the most holy place. Kung makalabas ng buhay, di bless ka. Kung mamatay, di bawi na lang next life. Imagine. Ano sinasabi ng Bible? Hindi na ito kagaya ng dati ng nagbabakasakali. Hindi na ito swertihan. Ang linaw ng verse na ikaw na lumalapit, may biyayang nakalaan ang Diyos sa iyong buhay. Pag sinabing biyaya, napakalawak pala. Pag sinabi ng Diyos na grace, we will find grace. Anong ibig sabihin ng biyaya? Ang ibig sabihin, kung nalapit ka sa Panginoon, anong kailangan mo? Pabor. Then, pasok sa biyaya ang salitang pabor. Ano pa? Direction, provision, strength, peace, healing, joy, restoration, strength, breakthrough, abundance. Pag ikaw ay napasok sa presensya ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, iyan ang iyong mararanasan. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, today is your restoration. May I call the keyboardist? Ang gusto ng kaaway sa iyong buhay ngayon ay alisin ang pagbubuhos. Bakit? Sinisira niya ang confidence mo. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa Diyos. Bubulong yan sa iyo ng guilt. Ipararamdam niyan sa iyo na ang mahalang ni Lord ay banal. Ipaparamdam niyan sa iyo ang consequences ng iyong mga kasalanang ginawa noon. Si Satan, sisiraan niya ng iyong identity. Sasabihin niya, huwag kang lumapit sa Panginoon. Nakakahiya ka. Wala ka ng pag-asa. Ibabalik niya Satanas ang shame. Why? Dahil pipigilan ng kaaway na ikaw ay lumapit. Dahil once na nakalapit ka sa presensya ng Diyos, tapos na siya. Dahil ang tatanggapin mo ay pagbubuhos ng awa, habag, pabor na nanggagaling sa Diyos. Kaya ang kaaway, ikaw ay tatrap na hindi ka na deserving lumapit. And maybe, yan ang dahilan kung bakit hindi ka ngayon maka-all out na lapit sa Panginoon. Dahil meron ka pang pakiramdam na akala mo meron pang kasalanan, malaking kasalanan na hindi pa kaya ng cross. I tell you, ngayong araw na ito na ang unang buhos. Are you ready? Are you ready? Ngayong araw na ito ay tatanggap tayo ng buhos mula sa langit. Anong tatanggapin natin? Buhos ng awa, habag, biyaya na lumapit sa Diyos. May please stand right now. And I want you right now, fix ang inyong mga mind. Tatalunin mo ngayon ang every kind of lies na nanggagaling sa kaaway na hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos. Tatalunin mo ngayon ang every lies na nanggagaling sa kaaway na hindi ka na deserving, hindi ka naman nagbabago, na hindi ka na mahal ng Diyos. Ngayong oras na ito, ibabasagin natin ang mga pangit na paniniwala. At ikaw ay lalapit sa Diyos ng buong buo, parehasya, with confidence, without fear, without guilt. Lalapit ka ng father and children relationship. Lalapit ka na alam mo na ang Diyos sa langit, tagal ka nang iniintay. At gustong-gusto ng Panginoong iparanas ang kanyang pag-ibig sa iyo. Imagine this. Baka matagal nang nakaredy ang fountain of blessing, hindi mo na lamang tanggapin kasi nga hindi ka pa lumalapit sa presence. Baka matagal nang nakahanda ang breakthrough sa iyong buhay. Hindi ka lamang makalapit kasi napapaniwala ka ng kaaway na hanggang dyan ka na lang, hanggang dito ka lang, hanggang ganyan lang ang kaya mong gawin.
hindi ka na magbabago. Ngayong araw na ito, papaunawa at patutunayan sa iyo ng Diyos na kapag lumapit ka sa Kanya, hindi lamang ang Diyos lalapit sa iyo, kung hindi ibubuhos ng Diyos ang Kanyang awat habag, ang Kanyang biyaya. Hindi na problema ang laki ng kasalanan mo. Kasi wala na itong power, wala na itong kapangyarihan. Ito ay patungkol na sa paniniwala mo ngayong oras na ito. Naniniwala ka ba? Sinuko mo na ba sa Panginoon ang lahat ng bagay na yan? Kasi kung naniwala ka at isinuko mo na sa presence ng Diyos, wala nang bigat ang kasalanan na yan. Pastor, malaki ang kasalanan ko. It doesn't matter. Pastor, malalim ito. Marami na itong nagawa. It doesn't matter. Lahalalim pa ba yan sa pag-ibig ng Panginoong Yesus? Imagine the blessing na dapat mong maranasan. Just close your eyes and just lift up your hands. I tell you, ito ang buhos na mararanasan mo. You have now access. Ibig sabihin, 24/7 pwede mong maranasan ang presensya ng Diyos. 24/7 pwede kang lumapit sa trono ng mahabagin na mabiyayang Diyos. 24/7 makakalapit ka, pwede kang mag-pray, pwede kang lumuhod. Yan ang buhos na biyaya. You have identity. Hindi ka na si makasalanan. Hindi na ikaw si dating ikaw. Sino ka ngayon? Ikaw ay si pinatawad. Ikaw ay si anak ng Diyos. Ikaw ay si mahal ng Diyos. You have inheritance. Hindi mo mamanahin ang kasalanan ng mundong ito. Ang mamanahin mo ay ang inihanda ng Panginoon mula sa langit. You have future. You have confidence. Come on, just close your eyes and just feel the love of God. Dalay kaligtasan, nagkamtan namin ang buhay na wala hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Lord, I pray, Pinatunayan mo ito. ikaw na handang lumapit sa Panginoon. Tama na mga excuses. Tama na mga fear. Tama na ang doubt. Come boldly. Lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang magkatubiling lumapit sa Panginoon. And I tell you, habang lumalapit ka sa Panginoon, you will find grace. You will find mercy. Mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo ito umigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang Lord, I pray, kamatayan. Dugo mo ito kaming lumalapit sa Panginoon ngayong oras na ito. Nagkamtan namin ang buhay na walang hanggan. Lord, patunayan mo po ang iyong pangako ngayong oras na ito. Di mapapantayan. Lahat ng lumalapit sa Panginoon,
Lahat ng lalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Lord, I pray there we will receive His mercy. We will find grace to help us when we need it most. Hanggang pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo'y tumigis, dalay kaligtasan. Father God, Nakamtan namin ang buhay na wala hanggang Father God, i-pour out mo po ngayong oras na ito ibig mo, Diyos, ang iyong pag-ibig. di mapapantayan. Father God, ibuhos mo po Tunayan mo ito ngayong oras na ito hanggang ang iyong pag-ibig. dugo mo'y tumigis, dalay Lord, kaligtasan. our gracious God. Nakamtan namin ang Lord, buhay na wala pour out your love. hanggang Lord, ngayong oras na ito, ibuhos mo po ang iyong pag-ibig Diyos, sa buhay ng bawat isa. pantayan Lord, I pray ngayong oras pong ito, mo ito. ibuhos mo po ang iyong biyaya. Kaya dugo mo'y tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala hanggang Come on, just close your eyes. Just close your eyes. ibig At hayaan mo ang presensya ng Panginoon. di Come boldly to the mapapantayan. presence. Just close your eyes. Pinatunayan Anong biyaya ang kailangan mo ngayon? Pabor, direction, provision, strength, peace, healing, joy, restoration, strength, breakthrough, abundance. Ilapit mo yan ngayon sa trono ng mahabaging Diyos. Just close your eyes. Nakamtan namin ang hanggan Lord, I pray, pag-ibig mo, Diyos, lahat di ng lumalapit ngayong oras na ito, I mapapantayan. tell you, Pinatunayan mo ito lahat ng hanggang lumalapit sa trono ng kamatayan. mahabaging Diyos, Dugo mo ito huwag kang matakot. umigis, Huwag kang dalay matakot. kaligtasan. Tatanggapin mo ngayon ang biyaya na nanggagaling sa Diyos. Nakamtan namin ang buhay na wala. Get ready sa pagbubuhos ngayon ng biyaya ng Panginoong Yesus. Get ready sa pagbubuhos ng biyaya ng Panginoon. Di mapapantayan. Come on, declare that song. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo'y tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala. Come on, with all your heart, declare it. Hanggang Sing the song. pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo'y tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan.
Come on, ikaw lang. O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo ito umikis, dalay kaligtasan. Nagkamtan namin na buhay na wala hanggan. Come on, for the last time. Ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo ito umigis, dalay kaligtasan. Kamtan namin na buhay na wala hanggan. Ngayong oras na ito, gustong ipaunawa sa iyo ng Panginoon. Anytime, pwede kang lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Pwede kang lumapit. Huwag kang manghinayang. Huwag kang magduda. Pwede kang lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At doon, matatagpuan mo ang biyaya, ang awat habag na inihanda sa iyo ng Panginoon. And that is the story of grace. Iyan ang biyaya. Yan ang kwento mo. Winasak tayo ng kasalanan, pero dumating ang Panginoong Yesus. At hindi lang basta siya dumating, siya ang nagbigay sa atin ng buhay na masagana. God richly bless you. Manampalataya ka na laging merong ibubuhos sa iyo ang Diyos. Lord, salamat po. Lahat po ng bagay na ito sineselyohan namin with your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Grabe po si Lord. Ngayon po, tayo po ay puproceed na sa atin pong tithes and offering. Maging sa nanonood din po sa atin sa online, sabayan nyo rin po kami as we give back our tithes and offering to the Lord. Grabe po ang Diyos. Yung blessing ng Diyos na binigay po niya sa atin at patuloy niya pong binibigay is just a percentage. Kaya pa po ng Diyos i-pour out ng mas matindi ang pagpapala sa atin. God is so gracious. Alam ko po ang Diyos ay nagpo-provide sa atin pong buhay. Kaya naman po, the Lord deserves also na tayo po ay magbalik sa Kanya ng nararapat po sa Kanya. Amen? We give back our tithes to the Lord. Yan po ang ating 10%. At ang offering, yun po ang laman ng atin pong puso. So today, tayo po ay mag-pray. Ilagay din po natin sa ating pong mga envelope, ang ating pong prayer request. Personally, yan po ay pinapanalangin po dito sa ating pong church, isa-isa. Amen? And I declare, the Lord shall supply all your needs according to His riches in glory. In Jesus' mighty name. Tayo po ay manalangin. Let's pray. O Heavenly Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, sa pagbubuhos, sa pagpo-provide mo po sa amin, Lord God. Lord, we pray and we declare, sa oras pong ito, Panginoon, as we give back our tithes and offering to you, i-multiply mo po, proteksyonan mo po ang aming pong mga blessings, ang aming resources, Panginoon, at maging pagpapala po kami, Lord God, sa napakaraming tao. Lord, use us, Panginoon, na extension ng iyong blessings, Lord God, sa lahat, Panginoon, na nangangailangan, Lord God, in Jesus' mighty name. Lord, we pray
na Panginoon, ang oras po na gagawin na ito will bring glory to your name, to your throne, Lord God, in Jesus' name. Lord, seal this by your blood. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong magbigay. Praise God. I thank the Lord sa generosity po ng bawat isa. Ano po? So, by God's grace, bago we're praying, pero yan po yung mga planado na. Next week, makakita na po kayo yung ating pong tarpaulin sa labas. Papalitan na po natin yon ng mas malaki. Ano po? And ito po ulit tayo dyan. And by God's grace, bago matapos ang taon, makakakita po uli kayo ng another upgrade sa ating church. Amen? Praise God. Sige po, ating pong ipag-pray ang ating mga tithes and offering. Oh, Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Magamit, God, for your glory alone. Patunayan mo ang iyong pangako. In Jesus' name, amen. Pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, amen. Sa lahat po na meron na, maaari na po kayong tumayo, yumukot at pumikit. At ibigay po natin ang pinakamataas na pagrespeto sa pagpapartake po natin ng Holy Communion. Tayo po lahat yumuko pumikit. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito, ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, amen. Matapos magapunan, dumaputin siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, amen. Praise God. Bago po tayo mag-victory, kayo po'y aking ini-encourage na maging parte po kayo ng ating po mga ministry. Ano po? So, kung kayo po ay merong heart or gusto nyong maging part ng ating worship team,
kayo po ay welcome. Pwede po kayong magsabi, makipractice sa kanila tuwing Saturday po. Lalapit lamang po kayo kay Jamil, yan, kay Jaju, at saka kay Kokoy para po sa ating worship team. And especially, lalo na po ang ating pong sa drums, kung gusto nyo po maging part, kayo po ay welcome na welcome. Amen? Kung gusto nyo naman po maging parte ng ating pong media, tayo po ay magkakaroon po tayo ng ating seminar sa ating pong audio tech at saka po sa lights. Kasi po magdadagdag pa po tayo ng additional lights po dito. So magkakaroon po tayo ng ating seminar. Magpapaturo po tayo sa na tunay na magse-set up. Mag-aayos po ng ating pong lahat po ng setup, sound system dito sa church. So if you want to be part ng ating audio, lights, or even the media team, kayo po ay welcome. Makipag-coordinate na lamang po kayo kay Arian. Arian, taas mong iyong kamay. Yan, praise God. At kung gusto niyo naman po maging parte ng ating Asherette Ministry, kayo po ay makipag-coordinate kay Maricar. Where's Maricar? Si Maricar? Yan, nasa kusina pa. Yan, ganyan talagang ating Asherette. At kung gusto niyo maging part ng ating dance ministry, kayo po ay makipag-coordinate kay Riza. Nasaan si Riza Lynn? Ayon, kay Riza. Kung kayo po ay gusto niyo maging part, pwede po bang matatanda sa ating dance ministry? Pwede, basta makabuo ng 8 para bini. Tapos, ano pa ang ating ministry? Ayan, ang kids ministry po natin, meron na silang practice kasi sasayaw sila sa ating Christmas party. Meron kayong anak, hindi pa nakaten ngayon, pwede nyo pa silang pa-attendin para makahabol. Ano pang ministry natin na pwede? Wala na, lahat na naman ay nasabi. So yun lang, I encourage everyone to be part ng ating mga ministry dito po sa church para mas ma-involve at mas mahalin ninyo po. At the same time, it is isang way ng ating pag-worship sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ay manatili nakatayo at ideklara po natin ang katagumpayan ng ating Diyos.